urban legend na ito ay nagsimulang kumalat noong dekada 90. Ayon sa mga saksi, ang dalawang babae ay maganda at laging nakasuot ng purong itim. Madalas silang makita sa mga distrito ng tawanan at nightlife sa Bangkok gaya ng RCA o Ratchada Pisik. Ang karaniwang engkwentro ay pumapara ang mga babaeng ito ng taxi pagkalampas ng hating gabi at nagpapahatid sa Wat Samyan Nari. Ito ay isang templo. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang sila at hindi kumikibo. Pagdating sa gate ng templo, bigla na lang silang naglalaho sa loob ng taxi. Kapag lumalabas ang driver para tignan kung nasaan sila, laking gulat nila na makita ang dalawang babae na gumagapang sa reles ng tren sa harap ng templo. Ang kanilang mga katawan ay duguan sa dugo at putol sa kalahati, habang pilit na kinaladkad ang kanilang mga sarili sa gitna ng matinding paghihirap. May iba't ibang bersyon ng kwento. Sinasabing magkapatid ang dalawa na papunta sana sa libing ng kanilang ina, ngunit na aksidente bago makarating. Pera na naging dahon. May isang taxi driver na nakatanggap ng 50 baht na bayad mula sa kanila, ngunit kinabukasan, ang pera sa kanyang pitaka ay naging isang tuyong dahon. At ang pangatlo ay nasisira ang sasakyan. Marami ang naniniwala na kahit hindi makita ang mga multo, madalas na tumitirik o nasisira ang makina ng mga sasakyan kapag dumadaan sa harap ng Wat Samyan Nari. Noong 2005, itinampok ang kwentong ito sa isang paranormal show sa Thailand. Dalawang taxi driver ang nagpakita ng sketch ng mga babae. Ang isang maikling buhok at ang isa ay mahaba. Ayon sa ulat ng programa, ang mga babae ay kinikilalang sina Choli at Soli Tipsuksri. Sila ay namatay noong unang bahagi ng 1990s matapos masagasaan ng tren sa harap mismo ng templo. Gayon paman, may isa pang bersyon mula sa isang reporter na si Somkiat Sapchalerm. At ayon sa kanya, ang dalawa ay hindi magkapatid kundi magkaibigan na nagmamadaling pumunta sa cremation ng nobyo ng isa sa kanila. Tumirik ang kanilang motorsiklo sa riles at nahagip sila ng tren. Ang panig ng pananaliksik noong 2020, nag-imbestiga ang news channel na MCOT HD at ayon sa abot or pinunong monghe ng templo na mahigit 50 taon na doon ay narinig na niya ang kwento noon pa. Pero wala siyang nakikitang ebidensya. Wala ring monghe o residente sa paligid ang nakakita sa mga multong ito. Sa pagsusuri sa mga lumang pahayagan mula 1997, walang nakatalang aksidente ng tren na nagresulta sa pagkakahati ng katawan ng dalawang babae sa harap ng nasabing templo. Noong 2020, inimbestigahan ng balita sa Channel 9 MCOT HD ang alamat ng mga babaeng nakaitim sa Wat Samyan Nari. Ang templo na matatagpuan sa Lat Yau, Chatuchak sa Hilagang Bangkok ay mahigit 100 taon na ang tanda at nagmula pa sa panahon ng paghahari ni Haring Rama V. Matatagpuan sa gilid nito ang kanal ng Klong Phrem Ratchakon habang ang hilagang linya ng rilis ng tren at ang Camping Phet 6 Road naman ang dumadaan sa tapat nito. Kapansin-pansing madilim at tahimik ang lugar na ito kapag gabi. Isang driver ng tuktok na mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa lugar ang nagsabing narinig na niya ang kwento, ngunit kailanman ay wala siyang naranasang kakaiba. May isang taxi driver naman na naiulat na nakakita ng isang babaeng nakaitim na pumapara gabi-gabi. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit bigla itong naglaho. Ang abot or punong monghe naman na nanilbihan na doon ng mahigit 50 taon ay nagsabing narinig na niya ang kwento simula nang maupo siya sa pwesto 30 taon na ang nakakaraan. Ngunit siya, ang iba pang mga monghe at ang mga lokal na residente ay wala pang nakikitang anuman.
Naniniwala siya na ito ay isa lamang kwentong nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao. Bagamat may mga aksidente sa tren na nangyari sa tapat ng templo, walang ebidensya na mayroong multo rito. Buko dito, sa pagsusuri sa mga archive ng kausod o isang pahayagan, pabalik noong 1997, walang natagpo ang mga ulat tungkol sa aksidente ng tren na nakapatay ng mga babaeng nahati ang katawan sa tapat ng nasabing templo. Sa huli, nananatili itong isa sa pinakasikat na urban legend sa Bangkok. Maaring walang nakasulat sa mga lumang dyaryo at maaring sabihin ng mga munghe na wala silang nakikita. Pero para sa mga taxi driver na nakaranas ng kakaibang lamig sa loob ng kanilang sasakyan sa tapat ng Wat Samyanari, ang takot ay hindi magiging gawa-gawa lang. Kayo, kung ikaw ay isang taxi driver at may pumara sa iyong dalawang babaeng nakaitim sa gitna ng gabi, papasakayin mo ba sila? O mas pipiliin mo na lang bang dumiretso at huwag nang lumingon pa? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba. Huwag kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na kwentong kababalaghan. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi. Salamat!